Hindi pa man nagla-landfall, dama na ang epekto ng bagyong Krising sa buong Pilipinas dahil sa pagpapalakas nito sa hanging habagat. Hindi lang baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar. Winasak ng naglalakihang alo ng ilang bahay. Nakatutok si Mark Salazar. Super baha. Rumaragas ang baha ang bumulabog sa maraming taga Tibyao, Antique. Ang residente ito halos tangayin na ng tubig dahil sa lakas ng agos nito. Resulta ito ng pag-apaw ng kanal sa lugar. Abot hitang baha naman ang sinuong ng mga taga Kulasi, Antique. Ang mga silid-aralang ito tuluyan ng pinasok ng tubig. Binahari ng kalsadang ito sa barangay Poblasyon sa bayan naman ng Sibaste. Habang nagka-landslide sa bahaging ito, natagalan naman bago makadaan sa kalsada sa Santo Rosario sa bayan ng Tibyao ang ilang sasakyan dahil na rin sa tubig na umapaw sa kalsada. Sa barangay Bitas, Patnungon, naputol ang hanging bridge kaya apektado ang ilang residente. Ayon sa Antique PDRRMO, mahigpit na minomonitor ang level ng tubig sa 10 mga ilog sa probinsya. Paling ka inakaaga, continuous moderate to heavy rain, no? Especially sa central tag northern Antique, no? Pero gina-monitor natin tanan nga mga kasubaan dyan, medyo may pagsaka ka mga tubig. Stranded naman ang mga gurong ito sa bahagi ng bayan ng Pamplona sa Dumaguete City, Negros Oriental dahil sa umaapaw na spillway. Nasirang spillway sa Manghulayo naman ang iniinda ng mga taga-bayan ng Libertad. Kasi magbabakti na ni. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang alagang hayop, gaya ng baboy na sinagip matapos masira ang kulungan nito sa barangay Pakuan. Dama naman ang malakas na hampas ng hangin sa Baclayon, Bohol, kaya kinansela na ang biyahe papuntang Pamilacan Island. Malakas din ang hangin kaya tila dinuduyan ang barkong ito na sumadsad sa dalampasigan ng Zamboanga City. Ligtas ang lahat ng tripulante ng barko. Rumisponde rin ang Philippine Coast Guard para sa assessment. Malakas na alo naman ang sumira sa ilang bahay sa coastal area sa sitio Caragasan sa Zamboanga City pa rin. Ayon sa ulat, 3 bahay ang totally damaged, habang 3 naman ang partially damaged. Habang sa ibang bahagi ng lungsod, hanggang binting baha ang sinuong ng ilang residente. Binahari ng bahagi ng Cotabato City na nagdulot ng pagbigat ng trapiko. Sa isang spillway bridge sa lungsod naman, umapaw ang Marble River. Kaya buwis buhay ang pagtawid ng ilang motorista. Binahari ng ilang lugar sa Lebac, Sultan Kudarat, kaya pinasok ng tubig ang maraming bahay sa tabing sapa. Nagsagawa ng rescue operations ang Coast Guard Station para iligtas ang ilang pamilyang natrap sa baha at dalhin sa evacuation center. Sa Albay, nagkansela ng klase dahil sa lakas ng ulan. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo, pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang ahensya ng gobyerno. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status nung pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagko-conduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.